Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 29, 2025 at pag-usapan po natin ito pong si Ramil Madriaga. Medyo natatabunan po kasi ito ng balita sa kasalukuyan sapagkat masyadong maingay ang isang Duterte supporters na si Congressman Leandro Lebiste. Halos siya lahat ang laman ng balita ngayon. Pero wag natin kalilimutan itong si Ramil Madriaga. Para po sa mga hindi po nakakaalam o nakakakilala sa kanya, si Ramil Madriaga po ay kasalukuyang nakakulong sa Manila City Jail, annex dito po sa may Camp Bagong Diwa, Taguig City. Ito po ay dahil sa di umano'y kidnapping kung saan siya po ay akusado. Pero mas malalim po ang dahilan daw kung bakit po siya nakulong dyan. Ayon po sa kwento ng kanyang kampo, siya ay nakulong dahil po pinaburan niya yung mga kababayan po natin sa area sa Bataan kung saan ang mga magsasaka in particular ay inagawan ng lupa. Ang mga nang-agaw daw po ng lupa, kabilang dito ay walang iba kung hindi si Harry Roque. Kasama po ng mga Chinese na nagmamay-ari po ng Pogo. Pero yan naman po sa kabilang dako ay pinasisinungalingan nitong si Harry Roque. At ganun nga po, ginawan daw po ng kwento itong si Ramil Madriaga sa pangunguna ni Harry Roque, kaya po siya ay nakakulong ngayon at humaharap sa kasong kidnapping. Pero gumawa po ng ingay itong si Ramil Madriaga kamakailan lamang sa pamamagitan po kasi ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad ay isiniwalat niya sa 5 pahina na sworn affidavit ang kanyang mga nalalaman kaugnay po sa mga Duterte. Specifically kay Rodrigo Duterte, Sara Duterte, Pulong Duterte, Mans Carpio at iba pa. Ang pinaka nakakagulat sa lahat ay nang sabihin po nitong si Ramil Madriaga na siya po ay naatasan ni Vice President Sara Duterte na magdala ng iba't ibang halaga ng pera sa iba't ibang lokasyon. Kabilang po sa mga lugar na kanyang pinuntahan at dinalhan ng pera ay ang isang lugar sa Laguna kung saan di umano'y inabot niya ito sa intended ang pera na ito para po sa isang mayor sa hindi po natin malaman na syudad o munisipalidad dyan po sa area ng Laguna. Kasama din po yung pagdadala niya ng pera sa isang parking lot sa Office of the Ombudsman, kung saan ito daw po ay kinuha ng isang babae at yung sasakyan na yon ay minaneho ng isang babae na kinalaunan ay sinasabi niyang asawa daw po ng isang mataas na opisyal sa Office of the Ombudsman. Meron din pong pagkakataon na siya ay nagdala ng pera sa isang comedy bar o resto bar diyan po sa Quezon City kung saan ang sinasabi niya po na mga pinagdalhan niya ay kaklasmate daw po ng ating Vice Presidente sa College of Law sa San Sebastian College. Yan ay ilan sa mga alegasyon ni Ramil Madriaga, kasama na rin yung pagkakasangkot ng asawa nitong si Sara Duterte na si Mans Carpio sa magnetic lifter. Ito po yung iniimbestigahan ng Quadcom kung saan ang mga testigo na lumabas po dito na sina Guban at Taguba ay sinasabi na meron daw talagang kinalaman si Mans Carpio at si Congressman Pulong Duterte sa naging shipment na ng illegal na droga o yung pagpasok ng illegal na droga na yan sa ating bansa sa panahon po ng Duterte admin. Ang 5 pages po na ito ay napakaraming paglalahad ng bersyon ni Ramil Madriaga kung sino siya at kung ano ang kanyang nagawa sa pamilya Duterte. Lalong-lalo na sa intention di umano nito pong si Sara Duterte na kumandidato sa pagka-presidente noong 2022 pero nagbago ang lahat sapagkat hindi naman po tinuloy. Pero ayon sa kanya, taong 2019, siya po ay inatasan ni Sara Duterte na bumuo ng grupo para suportahan ang kandidatura sa pagka-presidente ni Sara Duterte. At ito po ay kanyang tinawag na isip or Inday Sara is my president. Siya po ang tumatayong national convener at founder
ng nabanggit po na organisasyon na susuporta sana sa pagkandidato ni Sara Duterte sa pagkapangulo noong 2022. Hindi ko na iisa-isahin pa yung mga nilalaman ng mga affidavit na yan sapagkat yan naman ay dinismiss lamang ni Sara Duterte bilang isang kasinungalingan at walang katotohanan at sinasabing bahagi daw po ito ng pamumulitika sapagkat siya po ay maaaring lumaban sa pagkapresidente sa 2028. Kaya naman, ngayon pa lamang ay ginagamit daw nila itong si Ramil Madriaga ng mga kalaban ni Sara sa politika para hindi po siya makatakbo sa darating na 2028 presidential election. Pero syempre, ang mga akusasyon na yan ni Ramil Madriaga ay hindi natin ibinibigay sa pamilya Duterte para sila ang magpatunay. Kaya ang version, ang burden rather of proving the same ay nandito po kay Ramil Madriaga. Hindi tayo tutulad sa mga Duterte supporters na sila yung nag-aakusa pero ang gusto nilang magpatunay yung kanilang inaakusahan. Kaya para sa iyo, Ramil Madriaga, lahat ng mga akusasyon mo sa pamilya Duterte ay dapat mong patunayan. Hindi lamang sa pamamagitan ng iyong sworn statement, kung hindi kaakibat dapat nga ng mga karagdagang ebidensya na magpapatotoo sa mga kiniklaim mo. Pero ito na ngayon ang nakakabahala dito sapagkat may impormasyon na ibinahagi po itong si Pebbles Talakera. Alam po ninyo si Pebbles Talakera, napakarami pong impormasyon nito na ibinabahagi sa atin at kadalasan nagkakatotoo, no? At dito po sa kanyang Facebook post, sinabi niya po na meron pong patong na sa ulo itong si Ramil Madriaga para ipatumba. Halaga po ay 5 milyong piso. Basahin po natin ang pakiusap nito pong si Pebbles Talakera sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa ating Secretary of Interior and Local Government na si John B. Cremulya. Sabi niya po rito, President Bongbong Marcos, Secretary John B. Cremulya, please, pakidagdagan po ng security ang BJMP Annex 2. 5 milyon ang ibibigay ni Tebes kung sino man ang makakapatay kay Ramil Madriaga. Si Marvin Miranda na kanyang kanang kamay ang nagtatago ng pera ni Tebes. Subukan niyong galawin si Ramil Madriaga, mas lalo kang hindi makakaupo, Sara Duterte. Protect Ramil Madriaga. I am not saying na totoo itong sinasabi ni Pebbles Talakera, pero uulitin ko kung pagbabasihan po natin ang mga napakaraming impormasyon na ibinahagi na po sa atin ni Pebbles Talakera sa kanyang iba't ibang pages dito po sa Facebook, 95% tumatama po. Ang dami pong mga tumama. Ito pong issue ni Ramil Madriaga, hindi pa po ito pinipick up ng mainstream media, pero as early as campaign period pa lamang nitong 2025 national election, maingay na ito pong si Pebbles Talakera tungkol po dito. Kung matatandaan po ninyo, tinutulungan niya yung mga kababayan po natin magsasaka dyan po sa Bataan at ibinunyag niya nga na ang mga grupo ng magsasaka na ito ay lumapit sa tanggapan po ng Office of the Vice President pero hindi po sila hinarap ng kung sino mang representante, more so ni Vice President Sara Duterte sa kanyang opisina. At dahil nga po sa kabiguan na makaharap ang sino mang makakausap sana sa Office of the Vice President, nagbaka sakali po silang pumunta sa opisina ni Senator Robin Padilla. Pero ganun din po, wala po may isang staff ang humarap po sa mga magsasaka na ito para po sa kanilang reklamo. Pero hindi po tumigil itong si Pebbles Talakera sa pagtulong sa mga ito, mga tol. Sa katunayan, siya lang mismo mag-isa nagpunta sa area na yan. Binlag niya pa nga yung pagpunta niya, no? Napakatapang talaga nitong si Pebbles Talakera. At doon pinatunayan niya na may mga lehitimong reklamo itong mga magsasaka sa mga di umano'y pangaagaw po ng kanilang lupain sa kanilang lugar.
At ang tinuturo po nilang ng agaw, katulad po ng binanggit natin kanina, ay walang iba kung hindi ito pong mga Chinese na pinoprotektahan di umano ni Harry Roque, sapagkat kasama daw po itong si Harry Roque sa mga nang-agaw o nag-land grab sa kanilang mga lupain. Ito naman ay tinatapik lamang natin ngayon mga tol, hindi po para magpakalat ng maling impormasyon. Inuulit ko po sa inyo, ito po ay minarapat kong itapik sa ating programa sapagkat ito po ay isang lehitimong concern ni Pebbles Talakera na ine-echo lang natin sa ating programa, at it's up to you kung ano ang maging appreciation po ninyo dito po sa kanyang mga sinasabi. Again, uulitin ko po, hindi po ibig sabihin sinabi ngayon ni Pebbles Talakera na merong 5 milyong piso na patong sa ulo para kay Ramil Madriaga na ayon sa kanya ay ibibigay daw po nitong si Tebes, ay totoo na po ito. No? Wag po natin kagad husgahan na katotohanan itong ibinabahagi ni Pebbles Talakera, pero marapatin na po natin na mag-ingay. Baka naman kasi may mangyari kay Ramil Madriaga dahil alam naman po natin na napakalalim po di umano ng kaalaman po nito sa pamilya Duterte. Ang claim pa nga po ng kapatid ni Ramil Madriaga, kasi hindi naman ang galing yon kay Ramil Madriaga mismo pero sinasabi ng kanyang kapatid, ayon na rin sa paglalahad ng kanyang abogado na si Attorney Palad, ay magkumpadre ang dalawa, si Sara Duterte at saka si Ramil Madriaga. Ang pinakabunso na anak di umano nitong si Sara Duterte ay inaanak daw po nitong si Ramil Madriaga. At meron nga pong shared post itong si Thea Tan sa kanyang Facebook page. Kasi dinidismiss ng mga Duterte supporter na hindi daw magkakilala ang dalawa. Even si Sara Duterte, itinatanggi nakakilala niya personally itong si Ramil Madriaga. Pero dito po sa shared video nitong si Thea Tan, kayo na po ang humusga kung sa tingin po ba ninyo hindi kakilala nitong si Sara Duterte itong si Ramil Madriaga. Nagkakagulo po. Nagkapurado daw po. Yes, ma'am. Maraming po. Ayun po si Ramil Madriaga. Pinakausap si Sara Duterte. Kaya nga ang comment dito, nitong si Live Awake Thea Tan, it's clear that Sara Duterte and Ramil Madriaga know each other. Kayo ang humusga kung sa tingin po ba ninyo ay talagang magkakilala si Ramil Madriaga at Sara Duterte, at i-evaluate din po ninyo yung sinasabi ni Pebbles Talakera na meron pong patong na 5 milyong piso para sa ulo ni Ramil Madriaga na magbabayad daw po di umano dito ay si Arnulfo Tebes, na ayon na rin po sa kampo ni Ramil Madriaga ay binisita sa 10 oras ng gabi nitong si Sara Duterte. Kinumpirma po yan ng ating Secretary of Interior and Local Government na si John Vic Remulla na talagang bumisita si Sara Duterte sa BJMP at ang kanyang binisita ay si Arnulfo Tebes. Pero sa parte ni Sara Duterte, ang sabi niya lang, hindi niya po yan kinukumpirma nor dinideny. Ano ang ibig sabihin nun? Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.